Ang Boston Celtics going strong sa top 3 ng East. 2 linggo pa lang nakakabalik si Tatum galing injury. 6-2 ang Boston nang bumalik si Tatum at 6-1 naman kapag naglalaro siya. Meron agad siyang 3 games na nakapagtala ng double-double. Nasa average pa si Tatum ng 20 points, 8 rebounds, 3 assists, 1 steal per game. Wala na rin siyang restriction. Sa 4 na games ng Boston na nanalo sila, si Tatum merong 31 minutes per game. Ang problema na lang ni Tatum, bagsak ang shooting percentage niya. 39% sa field at 29% sa 3-point area. Mukhang hindi na rin naman nag-aalala ang Boston dahil wala pa sa kondisyon si Tatum dahil sa kanyang shooting percentage. Ang pinaka-best game so far ni Tatum since nakabalik siya versus Golden State. 24 points, 10 rebounds, 46 and 45% shooting. Tinatarget din di umano si Tatum ng ibang teams lalo na sa defense. Wala pa kasi yung mga legs niya para sa isang NBA season. Hinahunting si Tatum na lagi makipag-switch sa kanya. Mukhang alam na rin ng Boston ang gagawin ng mga kalaban nilang team. Kaya si Coach Joe Mazzulla gumagamit ng drop coverage kay Tatum. Lagi siyang nasa low man side para hindi siya magamitan ng bilis ng kalaban. At magagamit naman ni Tatum yung wingspan niya para sa defense. Hindi rin naman kasi matatalo ni Tatum sa takbuhan ngayon yung mga binabantayan niya. Parang flat-footed pa si Tatum, halatang hindi pa 100%. Hindi siya ganong kabilis tulad ng dati. Kapag papasok sa lane si Tatum dati, mabilis yung galaw niya. Ngayon parang dinadaan niya sa lakas. Parang naiiwan pa yung isang paa ni Tatum. Kapag pinanood yung mga highlights dati ni Tatum, parang naka times 2. Parang ngayon naka slow mo naman. Kaya din bumababa yung percentage ni Tatum dahil mas nagre-rely na siya sa jump shot. Ganito rin naman kasi ang ginawa ni KD nung bumalik sa injury. Mostly jump shot yung ginagamit. Mas dumami kasi ang attempts ngayon ni Tatum mula sa mid-range, perimeter at 3-point area. Pero kung wala pa sa kondisyon si Tatum at nananalo yung Celtics na nasa average pa ng 20 points per game, ang Celtics pa rin ang possible na isa sa mga contender papasok ng NBA Finals. Nakaharap na rin ni Coach Steve Kerr si Jonathan Kuminga sa practice sa unang game after ng trade. Mukhang kabado pa si Kuminga na makaharap yung dati niyang coach. Baka daw kasi ibang nasa ibang team na si Kuminga. May pre-game interview kasi si Steve Kerr. Sinabi niya kay Kuminga na kailangan talaga niya ng freedom at 35 minutes per game para magawa niya yung gusto niya at matuto. Hindi maibibigay ng Golden State ang ganong minutes kay Kuminga hanggang 25 minutes lang. Na hindi rin komportable ang team at si Kuminga sa ganong setup. Bago ang game, hindi rin naman na-relay kay Kuminga yung sinabi ni Coach Steve Kerr. Kaya sa interview, ang sinabi na lang ni Kuminga, wala na siyang pakialam sa nakaraan. Nakipagkamay rin naman si Kuminga dito kay Coach Steve Kerr, lalo na sa anak nitong si Brandon Podziemski. Pero mas nakipag-usap si Kuminga dito kay Steph. Meron lang si Kuminga 22 minutes, 2 points, 4 rebounds at 2 assists. Number 6 na ngayon ng Atlanta Hawks. Lalo pang tumitindi yung labanan sa East dahil mula number 5 hanggang number 10, hindi pa alam kung sino ang makakasecure ng dalawang spot. Dahil nasa 1 to 3 wins away lang yung mga teams. Sa pagitan to ng Raptors, Hawks, Sixers, Magic, Miami, Hornets. Kapag merong natalo pa ng dalawang sunod, lalayo tuloy yung top 6. Miami at yung Orlando ang nagkaroon pa ng 4-game losing streak. Magaling talaga si former President CJ McCollum. 2 teams na ang nadala niya dati sa playoffs na nasa ibaba ng standing. Yung una, Pelicans, ngayon naman Atlanta Hawks. Dapat ito yung presidente ng Pilipinas baka umangat pa. Yung Hornets manalo lang ng 2 or 3 or 4, aangat sila mula number 10 hanggang number 6. Samantalang yung Warriors, lumayo na sa kanila ang Clippers at Portland, 2.5 games away. Kailangan pang matalo ng 2 beses ng Blazers at Clippers bago sila maabutan ng Golden State kapag sa 82 games. Hindi kasi pwedeng tumabla ang Warriors sa Blazers at sa Clippers. Pero may last chance pa ang Warriors sa next 3 games nila. Ito rin yung chance na pwedeng bumalik si Steph. Kalaban kasi nila Dallas, Brooklyn at Wizards. Kapag nakuha nila yung 3 panalo, play-ins pa rin sila. Kaso nga lang, top 8 pa rin. After naman ang 3 games na yan, contender na ang kalaban nila. Denver, San Antonio, Cavaliers at Rockets. Pwedeng dyan na siya maipit sa number 10. Kaka night-night kasi nitong si Steph. Ayun, nakakatulog tuloy ang team niya.
Kaya maglalaban para sa top 8 or number 8 yung Portland at yung Clippers. Si Kawhi parang kabuti ngayon bigla na lang sumusulpot. After makamintis ng game sa Pelicans dahil sa injury sa paa, lumaro naman ngayon versus Mavericks. Nag-overtime pa, 138 to 131. Si Kawhi na over limit, 36 minutes, 34 points, 3 rebounds at 5 assists. Si Garland meron naman 41 points at 11 assists. May combine ng dalawa na 75 points. Si Kawhi at si Garland parehas questionable prior yung game versus Dallas. Si Maturin injured pa. Nasa 4.5 games away pa ang Suns kontra sa Clippers. Nasa Suns pa ang tiebreaker. Hindi na rin kasi aabot ang Clippers sa top 6 kapag nanalo pa ng nasa 3 or 5 ang Minnesota based yun sa remaining games. Ang Clippers naman hinahabol ngayon na makuha yung top 8 para sa twice to beat. Kaso minamanage din ng Clippers si Kawhi para umabot ng playoffs.